suggest naman po filter na sure magiging crystal clear yung tubig sa aquarium ko. 30 gallon yung aquarium ko. Okay mga kapisda, ito sasagutin natin yung isang co-hobbyist natin at iyan nga yung tinatanong niya. And guys, disclaimer lang ha, yung isi-share ko at magbibigay ako ng 5 tips kung paano maging crystal clear yung tubig nyo sa aquarium. At ito ay base lang sa napag-aralan at na-experience ko na rin. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Okay mga kapisda, number 1, cycle the tank properly. So ano nga ba yung tinatawag na pagsa-cycle? So ito yung magsiset up ka ng aquarium. Sa aquarium, then lalagyan mo ng tubig, lalagyan mo ng filter, then mag-iintay ka muna ng mga 6 to 8 weeks para ma-fully cycled. So kung hindi mo naman kaya na mag-intay ng ganon, pwede kang maggawa ng ibang paraan. So halimbawa, magsiset up ka ng aquarium, then kung may mga luma kang aquarium or lumang filter, so yun, kukunin mo, then uhugasan mo doon. At kung wala ka namang lumang aquarium, pwedeng ganito din yung gawin mo. Maglagay ka ng tubig sa aquarium, iset up mo na siya, then maghintay ka lang muna ng kahit mga 1 week. Then pwede mo na siyang lagyan ng isda. Pero itry mo muna na feeders yung ilagay. Siguro kahit mga sa 30 gallon, kahit mga 2 o 4 na pirasong feeders, para iyon yung magpapatuloy na ma-fully cycled yung aquarium mo. Number 2 mga kapisda, use quality aquarium filter. So yon ang sinasabi dito sa number 2. Yung sinasabing quality aquarium filter or filtration ay depende nga yan sa tank mo. So halimbawa nga 30 gallon, pwede ka maglagay ng, pwede na yung 12 watts, 15 watts or 20 watts na top filter. Yan, pwede na yan. Depende na rin sa ilalagay mong isda kung ano ba yung aalagaan mo. Kung halimbawa mga koi fish or goldfish, yan medyo malakas magdumi sa aquarium natin yan. Pero kaya pa rin yan ng medyo malakas na filtration. Then yung number 3, kailangan natin maglagay nga yon, yung water pump and air pump. So mas mapapaganda natin yung tubig kung meron ka ng water pump, then meron ka pang air pump. So ibig sabihin nun, yung water pump, yun nga yung top filter. So halimbawa sa 30 gallon, then puro goldfish yung aalagaan mo, pwede kang maglagay ng mga 15 to 20 watts na submersible na filter. Then pwede ka rin maglagay ng air pump, then lalagyan mo sila ng sponge. So yan, malaking tulong yan para maging crystal clear yung tubig natin. Then sa number 4 mga kapisda, perform daily maintenance tasks. So yun, ano ibig sabihin yan? So yun yung ginagawa natin sa araw-araw sa aquarium natin. Number 1 dyan yung pagpapakain. So kailangan lang natin magpakain ng yung sakto lang na mauubos ng isda natin ng hanggang 1 to 2 minutes or pinakamatagal na 5 minutes. So yan, pag hindi nila naubos, so ang kailangan natin gawin, aalisin natin yung mga natirang pagkain dahil magkukos yan na mapadumi yung tubig natin. So halimbawa, nagpakain ka ngayon ng 1 kutsara, then hindi nila naubos ng 5 minutes, so yun, tatanggalin mo na yun. At bukas, babawasan mo na yung pinapakain mo para matansya mo kung ano lang yung mauubos nila within 1 to 2 minutes or hanggang 5 minutes. Then sa number 5 mga kapisda, clean your tank every week. So yan, napakahalaga nito mga kapisda para mabawasan yung mga ammonia sa aquarium natin. Automatic kasi nagkakaroon siya ng ammonia dahil doon sa poops ng isda at yun nga sa mga natitirang pagkain. So mahalaga na maglinis tayo or mag-water change tayo every week ng at least 20 to 50% lang. At guys, tandaan nyo,
huwag kayong magwa-water change ng 100%. Kasi nga, pagka nag 100% ka, sa susunod na lagay mo ng tubig, mga ilang araw lang, makakasigurado, marumi na agad yung aquarium mo. Dahil, pag nag 100% water change ka, mamamatay lahat ng mga beneficial bacteria. So, ang kailangan mo lang talaga hanggang pinaka-maximum na yung 50%. Then, pag dinagdagan mo sila ng tubig, medyo malabo pa yan. Then, mag-iintay ka lang ng siguro kahit mga 1 hour at lilinaw na din yan. Okay, so yun lang muna mga kabisda at sana nasagot ko yung comment ng isang co-hobbyist natin. And guys, basta tandaan nyo lang, aalagaan nyo lang yung tubig natin sa aquarium at yung tubig na ang mag-aalaga sa mga isda natin. Okay mga kabisda, hanggang dito na lang muna at sana pakipollow mo na ako para sa susunod ko pang video ay ma-update ka. And kung may mga tanong pa kayo ay pa-comment na lang dyan at sasagutin ko din yan batay sa napag-aralan at na-experience ko na rin. Okay mga kabisda, happy peacekeeping!